lisensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Naamoy ng mga otoridad ang iligal na kalakaran ng pagbebenta ng di umano'y karne ng aso sa Bulacan at Rizal. Dahil dito, mabilis na kumilos sa mga otoridad kasama ang resibo para mahuli ang mga suspect dahil bantay left the room. Ilong, paa, balahibo, tenga, mata. Ilan lang ito sa mga parte ng aso na for sale sa Rizal. Sa Bulacan naman, litsong aso raw ang specialty ng isang grupo ng mga lalaki. Yan ang mga sumbong na natanggap ng Animal Welfare Group na Animal Kingdom Foundation. Patungkol po dito sa operation sa Bulacan, ito ho ay may informant. Paano ho nakarating sa inyo? So na-receive po namin yung specific information na yan sa amin pong hotline. At meron nga daw pong nangangatay ng aso dyan at namimili. Kaya naman po, nagpadala na kami kaagad ng tao para mag-validate. Positive po talaga, napakasakit sa dibdib. Kaya naman itong buwan ng Enero, nagtungo ang CIDG Bulacan, Animal Kingdom Foundation at Resibo sa isang mabukid na lugar sa Barangay Bambang, Bulacan. Sa unang tingin, parang normal lang ang paligid pero nang pasukin ng mga pulis ang likod bahay, dito na tumambad sa kanila ang isang asong katatapos lang litsunin at nakasabit pa sa puno. Kayong dalawa nagtatay ito? Oo, kinakatay ito sa akin. Sa kabilang bahay naman, may mga iyak na nakaagaw ng atensyon ng mga operatiba. Tumambad ang mga nakasakong aso na gumagalaw at umiiyak pa. Dahil caught in the act kayo mga sir, sa presinto na kayo tumakol, magpaliwanag! Ilang aso sumatotal, attorney, ang na-recover, ang na-rescue? Ilan ang buhay at ilan ang patay? Unfortunately for that case, sir, isang patay na aso po yan ang ating na-recover dyan. No? Sa kaso ho ng mga asong na ililigtas, saan nyo po ito dinadala? Dinadala po natin ang mga asong naliligtas sa ating Rescue and Rehabilitation Center sa Capas Tarlac po ito. Nakaharap ang dalawang lalaki sa kasong violation of RA 8485 as amended by RA 10631 o ang Animal Welfare Act. Alam naman daw nila na bawal ang pumatay ng aso. Nakikita na lang po sir dahil po hirap nga po ang buhay sa lugar. Ang alam po namin, doon kami kikita na meron man lang mapambili ng bigas. Kaya nga po pinatos ko na rin. Wala po kasi ako alam niya, nasama lang po ako. Pero ang trabaho talaga contractor. May nakakontaw. Kasalukuyang nakapagpiansa ang dalawang suspect pero patuloy pa rin ang paglilitis sa kanilang mga kaso. Tumako ho tayo doon sa operation na sinagawa ninyo sa bayan naman ng Morong sa Rizal. Ang sistema po nito sa Morong, ulam po yan. Ulam at saka pag minsan fresh. Dahil sa mga natanggap na report, sunod na pinuntahan ng mga operatiba ng CIDG Rizal at ng Animal Kingdom Foundation ang isang kainan sa Morong Rizal para magsagawa ng test buy. Nanay, makakuha ko ng puso. Ha? Gagamitin ko, convert to yun. Ay, kailan ka kukuha ng paa? Hindi, buo. Buong. Bagong katay. Abo ba nga? Aso nga. Isang hinihinalang ulo ng aso ang nabili ng mga otoridad nang ipasuri sa National Meat Inspection Service o NMIS. Kumpirmado, ulo nga ng aso ang nabili sa isinagawang test buy ng mga otoridad. Kaya naman itong July 23, 2024, kasama pa rin ang resibo. Ikinasana ng mga otoridad at Animal Kingdom Foundation ng Entrapment Operation. Pagdating sa lugar, bumaba ang dalawang asset na siyang bibili kuno ng karne ng aso. Maya-maya pa, isang tawag ang natanggap ng mga pulis. Hudyat para matiglo ang mga suspect. Positive. Gawin na. Pagdating sa bahay, nadatnan nila sa isang mesa ang iba't ibang parte ng aso na chinap-chop na. Nang buksan ang isang plastic, tumambad sa kanila ang 8 pirasong paa ng aso. Pero ang ginang, nais pa yatang lumusot. Iisa lang daw ang asong kanilang kinatay kahit na 8 paa ang nakalatag sa mesa. Mutant aso po ba? Yarn? Ay, ilang aso po yan? Isa lang po yan. Isa lang po, pero 8 ang paa. Ay ano po ito, parang po sandali ito pa, pero isa lang po yan. Isang na po ulo. Ina-arresto namin kayo sa paglabag sa RA 10631 po. Kayo po may karapatan malayin sulang ibo. Matapos mabasa ka ng kanilang mga karapatan, ang misis may kakaibang request.
asawa na lang daw niya ang arestuhin at ikulong. La! Anyari po sa for better or for worse ng inyong samahan. Asawa ko na lang po, sir. Wala po na kayo sa amin sa opisina. Ano po? Awa na mga po. Awa nila kung may sakit ka po, sir. Dinala ang dalawang suspect sa custodial facility ng CIDG Rizal PFU. Nakakarap ang dalawang ginang sa kasong paglabag sa RA 10631 o ang Animal Welfare Act. Makakala ho nila magaang lang ang parusa dyan. Ano ho ba ang parusa? Hindi po ito magaan, ano? Kung namatay po yung aso dahil sa dog meat trade na ginawa nila, pwede po sila, at maramihan ito, no? 3 or more dogs, pwede po silang tawagin mga sindikato. Kaya up to 3 years, pwede po silang makulong. At 250,000 pesos po ang penalty dyan. Kung sila po ay makonvict. Sa kasalukuyan, nakapagpiyansa na rin ang dalawang suspect pero patuloy rin ang pagdinig sa kaso. Makalipas ang mahigit 3 buwan, binisita ng resibo ang Animal Kingdom Foundation Sanctuary sa Capas, Tarlac para makita ang kondisyon ng mga asong nasa gip mula sa mga leksiyonero ng Bulacan. Nakapag-rescue po tayo ng 4 na dogs sa Barangay Bambang, Bulacan, Bulacan. Ngayon po, kasama natin yung 3, si Bambam, si Bart, and si Berry. Pinerform na rin natin yung mga basic na intake protocols. Kinumpleto na natin yung mga vaccines. Makikitang nasa maayos at masigla na silang kalagayan at naghihintay ng pamilya magbibigay sa kanila ng nararapat na pagmamahal at kalinga. Bakit ho ba ipinagbabawal ang pagkain ng karne ng aso po? So public health po ang issue dito. Pangalawa po, ito po ay mga aso. Sila po ay hindi mga pagkain or food animals. Sila po ay companion animals, man's best friend. Sila ay ating mga pamilya or members of the family. Kaligtasan ang tanging hangad ng mga otoridad sa bawat pagtiklo sa mga sangkot sa pagkakarne ng mga aso. Walang tatangkilik kung walang magtitinda. Nariyan ang ngipin ng batas para masigurong ligtas ang mga itinuturing ng miyembro ng maraming tahanan. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.